hapon. Simula naman ang 5 araw nating maagang gisingan. Kaya naman sa mga pakiramdam dyan, medyo weekend pa. Gising. Magtimpla na ng kape. Samahan kami sa pag-alam ng mga balita at impormasyon bago simula ng inyong linggo. Siyempre, para alam niyo yung nangyayari sa inyong paligid. Dito lang yan sa Unang Hirit. Good morning, Lynn! Good morning! At muli, siksik po ang ating mga sorpresa ngayong umaga sa mga halos tilahin ng kanilang paa sa kama at gusto pang magpakasyon o maglakbay. Hayaan yung kami muna ang maglipad sa inyo. Yes, dahil ngayong umaga mga kapuso, dadayo po tayo sa isang flying school kung saan iba't ibang ultra-light aircrafts ang ating paliliparin. Eto ha, lehitimo po yan at hindi tulad ng 63 aviation schools na iniimbestigahan ngayon dahil sa pag-i-issue ng mga peking lisensyang pampiloto. Ang lilipad para sa ating lahat. Ito, legit to ha. Sina Monica Veralio at ang ating sports guy na si Jai Reyes. And speaking of sports, isang bigating atleta po na naman ang ating mga kasama today. Ang pride ng mga Pinoy at pride din ng mga kababaihan. Ang bagong WBO Female Super Bantamweight Champion si Ana the Hurricane Hulaton. Dumating na sa airport, kanina sa DCWP. Pag-usapan natin hindi lang mga winning moves na nagpanalo sa kanya sa kanyang huling laban. Yan, the Hurricane. Matibay! Ang gandang boksingero. Kikilalanin din natin si Ana Hulaton sa labas ng boxing ring. Ano kaya ang mga paborito niyang mga pagkain Pinoy? At hikay din kaya siya kahit siya isang boksingero. Mamaya abangan yan at makakasama na natin si the Hurricane live na live dito po sa Unang Hirit. Isang tulak lang yan sa atin, bagsak tayo agad. Oo, ang ganda ang ng lakas katawan kaya niya, niya, diba? ang tibay niya. Wow, tsaka ang ganda Cute niya. na, oo, ganda ng dimples niya, oh. Siguro hindi lang iniila ganyan, no, pag ano. Pag-boxing. Dimple ko! Pero bago yan, narito muna ang pinakamainit na balita natin ngayong Lunes pong ito. Ronda Reports agad. Back-to-back na mga maaksyon nating mga balita sa Navotas, 250 pamilya na walang tirahan matapos pong masunugan. Sa Pasig City naman nagkaroon ng pagsabog. Isang patay at 2 ang sugatan. Ang Ronda Report na yan, ihatid sa atin ni Dante Perelio. Dante? Yes, Igan, ito nga ang eksenang dinatna natin kagabi. Nagngangalit at tila ayaw paawat na sunog sa Miguel Street, North Bay Boulevard ng Navotas na sumiklab pasado alas 9 kagabi. Mabilis niyang tinupok ang mahigit 200 bahay sa lugar dahil gawa sa mga light materials ang marami sa mga bahay. Karamihan sa 250 pamilyang naninirahan walang naisalbang gamit. 3 naman ang sugatan sa insidente kabilang ang isang fire volunteer at 2 residente. Pasado alauna nang ideklara ang fire under control ang sunog na umabot sa Task Force Alpha. Nahirapan ng BSP na patayin ang sunog dahil malayo ang lugar sa karsada at makitid ang daan. Patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Samantala, Igan, sa Pasig City naman, ginulantan ng isang malakas na pagsabog ang mga residente ng Barangay Kapasigan pasado alas 11 kagabi. Patay ang 28 anyos na si Richard Archibald Conti na direktang nasabugan, habang sugatan naman ang 2 pa nitong kasamahan na isinugod sa Rizal Medical Center. Sa paunang investigasyon ng Pasig PNP, isang improvised explosive ang sumabog na nakatanim sa cellphone. Posible raw na ang mismong namatay na biktima ang may gawa nito dahil hawak daw nito ang cellphone ng sumabog. Napag-alamang din may existing warrant of arrest ang biktima, kaya maaring naghahanda ito laban sa mga otoridad na aaresto sa kanya. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad kung kasangkot ang 2 pa niyang kasamahan na nasaktan sa insidente. Yan ang top hirit sa umagang ito. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Darito naman ang mga iba pang balitang dapat nyo malaman sa ating Top Hirit. At ito'y kaugnay po ng flu season. Matapos nga po halos isang taon, muli po nagparamdam sa Pilipinas ang sakit na kinatatakutan sa buong mundo. Noong nakarang taon, ito ang influenza AH1N1. 6 na elementary students sa Candon City, Ilocos Sur ang patuloy pong minomonitor ngayon matapos magpositibo sa naturang sakit. Pero pagpapanatag ng Department of Health, maayos na po ang kondisyon ng mga bata. Hindi naman sinuspindi ang klase sa eskwelahang pinapasukan ng mga pasyente. Ngunit mahigpit na minomonitor ang lahat ng estudyante sa naturang paaralan. Hindi tulad nung una itong nanalasa, may bakuna na po kontra H1N1 virus. Kaya naman hindi ito dapat ipangamba tulad nung una. Katunayan, nagpakalat na ngayon ng libreng bakuna ang City Health Office doon. Noong May 2009, nang maitalang unang kaso ng AH1N1 sa bansa kung saan ang biktima ay isang 10 taong gulang na Pinoy at galing ito ng Amerika at Canada. Bukod sa mismong bakuna, pwedeng labanan ng sakit sa pamagitan ng pagpapalakas sa inyong resistensya.
Panlaban din yan sa ibang uri ng trangkaso ngayong flu season. Ayan. Ba, eksakto pala, nagpabakuna tayo ng Oo nga. AH1N1 tsaka flu. Libre. Halos pareha sa One week sintomas after the niyan, other. Yeah. di ba? Matindi lang talaga yung AH1N1 dahil ngayon pa lang ito nagpaparamdam sa buong mundo eh. Oo. Tsaka madaling makahawa eh. Kaya kailangan may panlaban talaga tayo. Buti na lang may bakuna na. Oo nga. Buti dumating na rito. Bakuna ka ba? Nakabakuna ako. Oo, pasok tayo. Ikaw hindi. Bugbog nga itong aking kaliwang bra, Naku. Hindi baliktad. Hindi. Halos sa linggo pagitan eh. Pero sa mga buntis, bawal daw muna sa first trimester kasi yun yung medyo critical. Nag-form pa si baby nun. So, wag daw muna. Okay, kapapasok lang po ng balita mula sa South Africa. Sa wakas, tapos ang pagpupuyan ng mga World Cup fans. Panalo po ang Espanya. Ba? Tama yung hula ng Tama yung Pugita. hula ni Oo, Paul. kayo, no, octopus. Tinalo ng mga La Roja Paul the Octopus. ang Oranges ng Netherlands sa score na 1-0. Ang goal na yan ng Espanya na ipasok ni Andres Iniesta sa huling 4 na minuto ng extra time ng laban. Nagkaintan pa ang referee at ilang mga players ng Netherlands kasunod niyan. Dahil sa panalo, ang Spain na ang ikatong bansa na sabay na naitanghan ng World Champion at European Champion. Mamaya, baka meron tayong video ng pagwawagi ng Spain at hindi kayo nagsawa sa mukha ko. Mas gusto ko yata yung Pugita. Pakita natin yung Pugita. Celebration ni Paul. Swerte naman ng octopus na yun. Ang galing niya manghula. Siya na yung tinuturing ngayon na The Oracle. Di ba? Oh, for sure, hindi na siya lulutuin. Hindi na, hindi na. Hindi na siya lulutuin. Hindi siya lulutuin ng mga aliman. Correct. At sa mga kapuso naman nating na malengke ngayong umaga, maging maingat po at mausisa sa pamimili, lalo na kung bibili kayo ng mga lamang dagat. Ito na nga, speaking of Paul, the Pugita. Nagtaas kasi ng babala laban sa red tide sa ilang lugar sa bansa. Kaya naman tanungin na sa inyong mga suki kung saan galing po ang kanilang mga paninda. At baka mula ito sa mga lugar na isinailalim na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa red tide alert. Kabilang po dito ang Sorsogon Bay, Dumangquilias Bay sa Zamboanga del Sur, Bislig Bay sa Surigao del Sur, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, at Murciélagos Bay na matatagpuan mula Zamboanga del Norte hanggang Misamis Occidental. Paalala muli ng BFAR, kapag may red tide alert, bawal po ang paghahangon ng mga shellfish gaya ng tahong at talaba at maging yung alamang. Muli kasing Sarap yan. dumarami, akala ko kasi alimango eh. Muli kasing dumarami itong red tide toxin o lason sa mga lugar na may alert na ikalason po ng mga tao o ikalalason ng mga tao. Paglilinaw naman ng BFAR, hindi sakop ng babala ang mga isda, pusit, hipon at alimango. So, pwede pa bumili dyan sa coastal. Hindi kasama doon sa listahan eh. Baka mabalitaan nga ng aliman niya, pakain doon sa octopus. Kasi tahong ang pinagpipilian ng octopus Oo, sa kahon. correct. Yes. Oo. Favorite food ni Paul. Eto na nga, kamustahin natin ang pag-iingat kontra red tide ng mga kababayan nating namamalengke ngayong umaga. Naku, maagas po silang kinamusta ni Susan Enriquez na nasa San Andres Public Market sa Maynila. Susan, kamusta na? Yes, good morning, Rhea. Good morning, guys. Good morning po mga kapuso dito po sa San Andres Public Market. Nako, kahit pa paano maganda ang ngiti ng mga misis natin dahil dito po kung kayo gusto nyo magluto ngayon ng mga seafood, abay, safe na safe pa dahil hindi pa po nakakarating ang red tide alert dito. Ibig sabihin, ligtas pa po sa anumang uri ng toxin, yung mga mabibili yung mga laman dagat, gaya ng tahong, talaba at yung iba pang uri ng seafood. Karamihan kasi doon sa mga dinadala dito ay yung mga nanggagaling dito lang sa mga malalapit na lugar dito sa ating bansa. So, bagamat may mga nakataas na red tide alert sa ibang bahagi ng bansa, dito po sa San Andres Public Market ay hindi pa po, wala pa silang natatanggap na alerto laban po dyan sa red tide doon sa mga seafood natin. So mamaya, pagbabalik ho natin, aalamin natin kung nagkaroon ho ng pagbabago sa presyo ng mga bilihin ko. Ito po ba'y nagkaroon ng pagbaba o pagtaas nitong mga nakalipas na araw. Lahat po yan sa pagbabalik natin mula dito sa San Andres Public Market. Balik muna sa studio.